Hello, hello, Aquarius Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong bonus reading para po sa inyong Pebrero, Pera and Career. So today, mga Aquarius, tayo magbabasa para sa inyong larangan ng pera at trabaho. Okay po? So let's begin. Let's start. Inhale and exhale. Holy Spirit, Spirit Guides, ibigay natin kay Aquarius ang magandang mensahe at mga dapat nilang malaman para sa buwan na ito. Siya nga pala Aquarius, sa mga nag-birthday ngayon, happy birthday po. Hope you have a wonderful birthday celebration. Okay po? So, in your core energy, meron kang the Justice card. Yay! In the area of what you need to focus, meron po kayong the Six of Swords. Beautiful. In the area of what you need, meron po kayong the Five of Swords. Napakaganda. In what's affecting your current energy, meron po kayong the Ten of Wands. In the area of your near future, meron po kayong the Page of Pentacles. Lovely. In the area of your challenge, meron kang the Nine of Pentacles. In your fortune, meron kang the Knight of Wands. Wow, napakaganda. In your divine messages, meron po kayong the Eight of Wands. At ang outcome niyo po for this month para sa pera and career, ito po yun. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end. But first, mga mahal kong Aquarius, thank you po muna sa inyong mga donations. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads, malaking tulong po talaga sa akin yan. Every time po na meron tayong libreng reading para po sa inyo. Salamat din po sa bawat like and comment. Malaking tulong po yan sa akin in every upload para po sa inyo. Salamat po. So, in the background of your reading, you have the Devil card. Sabi dito, palayain mo ang sarili mo sa mga takot mo. You have a lot of fears when it comes to your move this time. Maaring merong mga taong pinapa-feel sa'yo na mahina ka or hindi ka magaling. Siguro iniisip mo na kung ano yung sinasabi nila baka tama, kaya parang ikaw pinapanghinaan ka na rin ng loob, no? For many of you, nakatali ka for a very long time sa isang ugnayan o sa isang kontrata o sa isang trabaho na very toxic. At parang ngayon, you are now ready to leave it behind and to make a move. Ramdam ko dito yung paglaya mo. So congrats. Okay? Sa partneran natin to ng card of the week, of the month rather, meron kang gratitude. Be grateful for every moment. Keep a heart of gratitude. Ngayon na kumakawala ka na sa isang bagay na parang alam mong hindi na para sa'yo or nakasira sa diskarte mo or something, ngayon mas na-appreciate mo yung mga bagay na meron ka. Kasi nakasurvive ka eh. Nakasurvive ka sa isang mahirap o sa isang magulong bagay, di ba? So now you are able to open your eyes, open your heart for gratefulness, for appreciation ng mga meron ka ngayon. So, good thing yan. Maganda yan. Ramdam ko yung paggaan or pagpasok ng positive aura sa yung pera and career, Aquarius. So, congrats. Especially in your core energy, meron kang justice card. This month, naramdaman ko for those na may mga legal issues about employment, about late pasahod, or issues sa trabaho or pera, ramdam ko dito that you will get your justice. Okay? Merong resulta, naramdaman ko yung parang gugulong na yung proseso in your favor. Kaya huwag ka nang matakot, huwag ka nang magkaroon ng alinlangan to fight for your right or to get the deserved compensation na matagal lang pinagkait sa'yo, parang ganon. Now you are doing the right thing para ipaglaban yung alam mong tama, ipaglaban yung alam mong karapatan mo, parang ganon. Kung ito man ay problema sa employment, sa trabaho, sa partnership, or sa negosyo, no? Alam ko this time around na ramdam mong tama ka at ipaglalaban mo yan. So, congrats. You're about to really harvest or reap yung magandang outcome sa ipinaglaban mo ngayon. Many of you, naramdaman ko na darating na yung resolution, papabor sa'yo, tapos makakalaya ka na dyan na parang matagal kang kinadena nito eh. It's been so long eh. And now, ready ka na tahakin yung bagong landas mo nang wala yung pain nito. Okay? Para naman po sa iba, sa ibang Aquarius dyan, kayo po yung tinatawag ng yung spirit guides na balansehin mo daw muna yung mga action mo or decision mo moving forward. If you are about to sign a contract or
getting that lease or getting that loan or getting that paraan in your life, kailangan daw ay buhisiin daw munang mabuti. Kalkalin mo daw muna yung truth. Okay? Example, ikaw ay papasok sa isang lending company or papasok ka sa isang pagbebenta ng bahay at lupa o pagbili ng property, kailangan kalkalin mo muna yung truth. Legit ba yung kausap mo? Yung papeles mong pinapakita niya ay totoo? Kailangan bago ka daw humakbang or bago ka pumayag, dapat daw ay kinakalkal mo muna kung totoo lahat. Okay? Clarify natin to. Yun, tumilapon, the star card. Yeah, it's all about your wish. Meron ka daw dinasal ngayon, Aquarius. Meron ka daw hiniling na para bagang takpan ko lang siya ha. Very FHM eh. Na parang sabi niya, yung pangarap natin abot kamay and you're doing the right steps towards that dream. Kung ito nga ay po legal things or mga dokumentong kailangan tapusin or mga prosesong dapat hakbangan, kitang-kita ko dito na you are on the right path. You're on the right direction patungo sa wish mo na to or sa goal mo na ito. Kaya continue doing what you're doing now. Continue being vigilant at talagang ikaw ay yung uri ng taong binubusisi, sinisigurado, bawat hakbang, tama yan para sigurado yung pagkamit sa goal mo this time. So congrats po. Narinig ko talaga itong legal things mo pabor sa yung outcome. So congrats, congrats, congrats. So ngayon, Aquarius, ilapag mo na sa baba yung mga pera and career manifestation mo. Isulat mo na yan kung ano yung mga balak mo talagang makamit this time para maganap na yan para sa'yo. Okay? Comment down below, wag po kayo mahiya. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the 6 of Swords. Sabi dito, mag-focus tayo sa katahimikan ng ating buhay, mag-move on na daw tayo, wag daw tayong mag-dwell pa sa negativity, o sa mga bagay nagpapatali sa atin. Okay? May mga toxic ako naramdaman either in your co-worker, in your family setting din, na parang sobrang sakit sa ulo, dagdag sa stress mo, no? So ngayon, choose yourself daw. Iwas-iwas tayo sa kanila, no? Layo-layo tayo. Pag halimbawang alam mong sobra-sobra na, always choose yourself to walk away, find your peace, find your sanctuary, peace of mind, importante yan, okay? But for some, ramdam ko dito na kapag dumating na yung hustisya or yung resolution sa mga inaasikaso mo, makakalaya ka na, gagaan na yung pakiramdam mo at makakapag-move forward ka na, okay? Sa lahat ng problema ngayon, Aquarius, kayo po'y pinapayuhan na laging piliin ang mag-move forward. Huwag tambayan yung problema, huwag tambayan yung issue. Lagi mong piliin kumawala sa isang mapaniil or mahirap na bagay. Okay? Clarify natin. So Aquarius, ano pong birthday ninyo? Nag-celebrate ka ba today? Ano mga plans? Ikaw ba'y January Aquarius or February Aquarius? Comment down below. Paramihan ng mga Team January and Team February dyan. Anong handa, Aquarius? Anong handa sa birthday? 6 of Swords being clarified by Temperance card. Okay? Yes, ngayon kailangan talaga nating daanan yung proseso para tayo makalarga na. Meron sa inyo, narinig ko na hindi mo inaasikaso yung issue kaya para nakatenga ka dyan. Meron ka daw dapat tapusin, dapat nang asikasuhin, dapat nang lakarin. Alam ko na tinatamad ka or parang nawawalan ka ng gana kasi ang daming dapat lakarin, ang daming dapat pirmahan, ang daming dapat asikasuhin. Nakakatamad pag naiisip, 'di ba? Pero sabi dito, yun lang ang tanging way para makalarga ka na eh. So, it's either tumambay ka dyan at wag asikasuhin, tetenga ka. Or, aasikasuhin mo ngayon, dadaanan mo yung proseso kahit mahirap, kasi ang ending, lalarga na. So, piliin mo yung magpapa-advance sa buhay mo. Aquarius, okay? So, ngayon, pinapayuhan ka na daanan yung process. Kung kailangan ng mahabang-mahabang pila, wala tayong choice, ganoon talaga. Kung kailangan kumausap ka ng maraming tao, do it. Because yan yung tamang proseso para makamit mo na yung progress sa life mo. Okay? Nakita ko dito na para umandar, kailangan talaga ikaw ay magkaroon ng effort to do the right process. Okay? Important yan. Isa-isip mo yan. Kung ano yung kinakaharap mo ngayon na inaantala mo, asikasuhin na. In what you need, meron po kayong the 5 of Swords. Sabi dito, wag mo na daw isipin pa yung mga pangit na nangyari in the past.
yung mga kalugmukan, yung kaapihan mo na pinagkaisahan ka, pinahirapan ka ng ganito, or nagkaroon ka ng away with someone, wag mo nang i-dwell pa ang isip mo doon. Learn to move on, learn to see yung lesson na nakuha mo at kung paano ka naging matatag this time. All of what happened in the past are lessons learned. Kumbaga parang pinatatag ka lang ni God, pinatibay ka, para ngayon sa pagharap mo sa mga bagong bagay, okay ka. No? So, tinatawag ka Aquarius ngayon na yung spirit guides na tanawin mo lahat ng dinanas mo. Parehong pangit at maganda para makita mo kung ano yung mga bagong gagawin mo this time at kung ano yung mga green flag or red flag na dapat mong iwasan at yakapin. Okay? So, experienced ka masyado. Marami ka nang naranasan, marami ka nang na-experience in life. Gamitin mo lahat yon bilang paalala para this time around, kung ano man yung mga pangit na nangyari dati, ay hindi na ulit mangyari. Okay? Five of Swords. The Two of Pentacles. All about you. Getting that balance again. Getting that groove again. Okay? Alam ng yung spirit guides na marami ka ng painful experiences. Marami ka ng dinanas na pangit. No? At choice to eh. It's a deliberate choice, Aquarius, na mag-stay pa ba ako sa isang bagay na nahihirapan na ako, or I will give another chance for something new na maaaring magpabalik ng balanse ng buhay ko na hindi ko na kailangan magtiis pa sa mga bagay na hindi worth it. Okay? Now is the right time for you to pick up the pieces, buuin mo ulit ang puso mo, ang kumpiyansa mo, at ilaban mo yung big choice this time. Okay? Panahon to para bumawi sa buhay. Pero huwag ka na maging bitter sa past. Kailangan balansehin mo yan this time. Okay? Narinig ko rin dito na parang meron kang difficult choice na kailangan piliin. At ngayon ay lumilingon ka sa past. Parang sinasabi mo na, teka, lalarga na ba ako? Okay na ba ako? Didiretso na ba ako? O babalik ako? It's all about you making a grand decision to move forward. Okay? In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Ten of Wands. Narinig ko dito, lahat ng pinaghirapan mo, may magandang karmang lalabas. Okay? You've given your all, nag-sacrifice ka, nagpaubaya ka for some people, at naging masunurin ka lamang, naging professional ka, and you did your job. You did your best. So may reward yan. May good karma kang kukunin this time. Kaya congrats, congrats, congrats. Okay? Sabi dito, huwag mo nang isipin kung ano yung mga pangit na nangyari. Your hard work and the outcome will speak for the good things na kapalit ng lahat ng pinaghirapan. Yung mga puyat, kulang sa tulog, lahat ng sermon from boss, lahat ng pagpapahiya ng ginagawa niya sa iyo sa trabaho, or lahat ng adjustment na ginawa mo para makisama sa mga co-worker mo, everything now is worth it. Kasi maganda yung bunga. Kaya wag mo nang i-big deal pa or wag mo nang ibalik-balik pa yung mga pangit na nangyari. Isipin mo na lang na yun talaga ang path para makuha mo yung outcome na desired mo. Okay? Ten of Wands being clarified by the Devil card. Yes, this time around talagang kakawala ka na sa isang mahirap na bagay. Kaya importante dito, Aquarius, na huwag kang papadistract. Okay? Nakita ko dito na malapit ka nang matapos malapit mo na makompleto, pero baka sa sobrang pagod o sobrang dismaya or sobrang kawalan ng hope, baka madistract ka ng ibang bagay. Halimbawa, pero kang inaasikasong papeles, pabalik-balik ka na, konti na lang, okay na, ma-approve na. Biglang nawalan ka ng gana, tapos nakakita ka halimbawa ng fiesta sa kabilang bayan, sabi mo, ayoko na, bitaw na ako dito, makiki-fiesta na lang ako dun. Sayang, makukompleto na sana. Pabor na sana sa iyo yung outcome. Pero nagpa-distract ka sa mga temptasyon, sa mga panandaliang aliw o panandaliang enjoyment na nakaharang doon sa tatapusin mo. So, this is really a good warning for you to really focus on your work, tapusin hanggang sa kompleto, at huwag na huwag kang papadala sa distraction ng iba para hindi masira yung flow para sa'yo. Okay? In the area of your near future, meron kang the Page of Pentacles. Sabi dito na yung Spirit Guides Aquarius na meron darating na bago. After getting this justice, after moving forward and trying to work things out, ito meron kang matatanggap na bagong opportunity, maaring pintuan, maaring pera, or property. Nakita ko property, I don't know why.
Parang may hatian ba ng mana, may hatian ng property at nakuha mo yung parte mo. Kaya ngayon iniisip mo kung saan ko ba to dadalhin, anong dapat kong gawin dito para pakinabangan ko for a long time. Tinatawag po kayo ng yung spirit guides na pagmuni-munihan muna. Narinig ko, wag daw munang galawin agad-agad. Kung ito man ay pera or opportunity, no? Kailangan daw inaaral mo ngayon, Aquarius. Hindi pwedeng umaasa ka lang sa stock knowledge mo. That is your pride or ego eating you up, no? Kailangan ngayon humble ka to accept na okay, aralin ko to, buhisiin ko muna para siguradong tatagal siya sa life mo. Okay? Very important yan. Ganon din kung ito ay natanggap ka halimbawa sa isang interview, ngayon inaaral mo yung training or inaaral mo ngayon yung posisyon, kailangan hindi ka pa siguro, hindi ka kampante masyado. You need to have this parang uhaw na uhaw para matuto, uhaw na uhaw para maging much better, maging pulido ang trabaho, ganyan. Okay? Page of Pentacles. The Seven of Pentacles. Yes, sabi dito, kapag pinag-aralan mo, talaga namang tutubo ito at lalago at dadami. Kung ano yung inaasahan mo at kung ano yung mga ina-expect mong magiging bunga ng pagpasok ng bagay na ito, sabi, magaganap yan pag inaral mo. Example, nag-iisip ka ngayon, meron kang pera ngayon para magbukas ng coffee shop. Halimbawa lang, sabi mo yung talaga pangarap mo. So, ngayon iniisip mo lalago to, mag-expand, dadami yung customer, dadami yung mga baked goods na pwede mong ibenta, iba't ibang kape, mag-viral ka halimbawa. Yung mga iniisip mo, hinihintay mo mangyari. Pero sabi dito, kung inaaral mo mabuti yan, sisiguraduhin mo na gamay mo, maaring matupad o magbunga yung mga iniisip mong maaring mangyari. Okay, it's all about you putting the hard work this time sa pagkamit nito para tumagal at magbunga talaga siya para sa'yo. Parang ganun. Okay? Example din, hinihintay mo yung um, magandang trabaho sa Canada. So ngayon habang hinihintay yan, itong blessing na to dapat siguraduhin mo na sayong sayo. Ano ibig sabihin nun? Yung papers kompleto, yung visa, yung ticket, yung pupuntahan mo doon, may bahay ka na ba doon, meron ka na bang tutuluyan, dapat lahat yan inaaral. Para lahat ng expectations mo at hinahangad mo ay abot kamay. Okay? Very important to para sa'yo. Isa isip, isa puso para maganap. Okay? In your challenge, meron kang hidden desires and sacred boundaries. Sabi dito, panahon na for you Aquarius na tuparin mo na yung mga long hidden passions mo. Halimbawa, pangarap mo mag-zumba sa bayan or pangarap mo manahi ng mga designer clothes or pangarap mo na mag-yoga, pangarap mo halimbawa na makabili ng video game machine, whatever you're trying na long passion or desires mo in the past na medyo kinakahiya mo or ayaw mong gawin, panahon na daw to para atupagin yan. Maybe because ito yung magiging outlet mo para makahinga ka sa day-to-day job or day-to-day gulo ng buhay, no? This desire will make you so alive and energetic every time. Okay? You also have sacred boundaries. Sabi dito, panahon na para i-impose yung mga boundaries against other people. Sabi ko nga sa inyo, panahon to para lumayo ka, huwag mag-dwell sa negativity, sa away, bigat, or gulo ng paligid. Now is the right time for you to set that harang against other people. Example, may mga taong lahi kang pinapakailaman, pinupuna, halimbawa yung gamit mo sa bahay, laging kinukuha ng walang paalam. Panahon na to set boundaries para makita nila na dapat kang respetuhin at hindi ka okay sa ginagawa nila. Parang ganun, okay? Time na to para, I mean, for a very long time kasi nagpasensya ka eh. So ngayon parang dapat daw hindi ka may nabakal but impose that rule, especially kapag naramdaman mong wala lang respeto sa'yo, sa gamit mo o sa buhay mo. Okay? In your challenge, meron kang the Nine of Pentacles. Narinig ko dito na parang panahon to just relax. Aquarius. We have gratitude here and the Nine of Pentacles also is a card of gratitude. Nakakalimutan mo daw pahalagahan yung mga bagay na meron ka. Yung mga gamit mo, yung bahay mo, yung gadgets mo, yung damit mo, no? O kaya yung property mo, no? You've been eyeing for more. Uuhaw ka for more, no?
But at the same time, well, okay lang naman yun. Pero kaakibat daw nun kasi nakakalimutan mong pahalagahan yung meron ka ngayon na dati dinasal mo lang din naman. Okay? Marami kang dinasal noon na binigay sa iyo ni God, pero para nakakalimutan mo daw i-appreciate. So you need to really look around you. Tingin ka sa paligid mo ngayon, Aquarius, and see kung ano yung mga bagay na tinetake for granted mo. So ngayon, sit down, enjoy what you have. Alam ko na gusto mong kumayod, gusto mong magtrabaho. Kailan mo ba huling nabuksan yung TV mo? O kailan mo ba huling natambayan yung garden mo na matagal mong binili lahat ng halaman na sobrang kamamahal, no? O kaya kailan mo huling nahawakan yung sofa mo, nakaupo ka ba dyan, sobrang busy mo sa work? You need to appreciate your life now para maramdaman mo kung ano yung mga bunga ng mga pinaghihirapan mo. Okay? The Nine of Pentacles. Narinig ko rin for others, kaya po pinapayuhan na mag-ipon. Okay? Hindi pwedeng gastos lang ng gastos or bili lang ng bili. Tapos hindi mo naman napapakinabangan talaga or hindi mo ginagamit. It's all about you, sabi dito, pag-isipang mabuti lahat ng gastos. Okay? The Nine of Pentacles. The Five of Cups. Yes. Masyado ka nagdadamdam sa mga bagay na hindi mo nakuha, sa mga bagay na hindi naganap o sa mga bagay na hindi mo narating. Kaya yung mga bagay ngayon hindi mo na-appreciate. So, it's all about you opening your eyes and looking around you na much better ka now kaysa before. Lahi ka daw nagko-compare sa ibang tao na, ay buti pa siya meron nun, hindi ko nakuha yan dati. Ay buti pa siya may kotse na ako, matagal na ako nagtrabaho pero bakit wala pa akong kotse? So, you are comparing yourself. Kaya lalo mo naramdaman yung mga bagay na wala ka. Pero hindi mo daw na-realize yung mga bagay na meron ka na wala naman sila. No? So, it's all about you looking at your own greener life. Kaysa sa lahi ka nakatanaw sa garden ng iba na puro halaman, puro bulaklak, pero hindi mo na-appreciate yung mga bulaklak din na meron ka sa garden mo. Parang ganun, okay? In your fortune, meron kang choosing your path, all is possible. Sabi dito, hindi mo dapat isara ang sarili mo sa mga kadenang yan, palayain ang sarili. Kung ano man ang mga dapat tahakin, kayang-kaya mong abutin yan. You also have the first light, beginning a new cycle. Sabi dito, meron kang bagong sisimulan, moving forward, no? Acceleration, choosing to move forward on something, talagang bagong simula ito, bagong buhay, bagong tsansa. Okay? Especially here, in your fortune, meron kang the Knight of Wands. Talaga namang merong exciting, good news sa darating. Congrats, congrats. Kitang-kita ko dito yung passion mo, kitang-kita ko dito yung giggle mo na parang gusto mo nang simulan, gusto mo nang ituloy. Very, very, motivated ka and dedicated ka to start this. And narinig ko dito na parang ayaw mo sayangin yung pagkakataon. Naburo ka for a very long time, no? Ngayon, kinukuha mo na yung hustisya back in your life. Na parang ang tagal ko nag-sacrifice, ang tagal ko naghintay. Ngayon, bumabawi na sa universe at binibigyan ka ng tsansa for a brand new adventure. Okay? Congrats po. Example, yan ay bagong trabaho o kaya bigla kang tatawagan na parang, uy, Aquarius, hello, pwede ka ba for today? Meron kaming job offer for you, mga ganyan. O kaya, bibigyan ka na ngayon ng, may magabayad ng utang, for example, kaya mabibili mo na yung dapat mong bilhin, mga ganyan. Okay? Knight of Wands, you have the Sun card. Yes, happy, happy, good news. Wow! Happy, happy, good news na dapat mong tahakin. You are now free. Narinig ko na meron ka talagang dinasal na matutupad. I'm seeing you traveling. I don't know why. Parang kailangan mo mag-travel this time to make this happen or to confirm this for you. But nevertheless, ang tabiyanan mo this time, Aquarius, ang good news sa darating at talagang sobra magpapaligaya sa'yo. I don't know why. I'm seeing you jumping up and down kasi parang yes, yes, nakuha ko din. Parang ganon. So congrats po para sa inyo. I-claim mo yan, para sa iyo yan. In the area of your divine messages, meron kang conclusions are within reach. Yes, meron daw pong pagkatapos ng isang bagay at hindi ka na mahihirapan moving forward. Okay? You also have nothing will come of this situation. Yes, yung mga takot mo, inhibitions, yung mga negative self-talk, nako, walang mangyayari sa'yo dyan. Kaya always, always
choose to really move forward in life, okay? Especially here, in your divine messages, meron po kayong the Eight of Wands. Tinatawag po kayo, Aquarius, na yung spirit guides na mag-focus sa importante, okay? You've been focusing a lot sa mga bagay na hindi mahalaga. Wait lang, inom lang ako ng tubig ha. Okay. Sabi dito ng yung spirit guides na parang may mabilis sa darating sa'yo. Some of you are required na mag-travel. Some of you are required na asikasuhin siya head-on. And now, parang sabi ng yung spirit guides na kinakailangan dito ng iyong full effort. Okay? Hindi pwedeng nalilingat, hindi pwedeng paiba-iba ng gusto. Maaring takot ka ngayon, bukas gusto mo, tapos bukas mag-quit ka na naman. It's all about you giving your full attention sa isang bagay para magkaroon ng mabilis na resulta. Okay? Clarify natin siya. Eight of Wands, the Seven of Wands. Okay? Sabi dito, you need to defend this new thing. Kailangan daw ipaglaban, kailangan daw asikasuhin. Hindi pwedeng tutulog-tulog tayo or paandap-andap tayo. Kapag daw binigay, ipaglaban. Kapag daw ibinigay at dumating, kunin and give your best. Para ito yung magkaroon ng magandang outcome para sa'yo. Okay? Very important yan. Outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. You have bird flying news is on the way. Yes, congrats. Talagang may good news kang aantabayanan. Congrats po para sa inyo. You have ladder climbing towards success. Wow! I-claim mo to. Talagang meron kang hagdan patungo sa iyong tagumpay this time. Congrats po. You also have a family wish come true. Uy! I-claim mo to. Meron ka daw pong pang-pamilyang wish na matutupad this time. You also have finger warning you of a problem. Well, normal naman yan. Kada araw may problema tayo. Ang importante, ready ka sumugod sa katuparan ng mga solusyon na yan. Okay? Ang outcome ni Aquarius for February pera and career, meron kang the Four of Wands. Very good for you. Nakita ko rito celebration, party, gathering sa bahay mo. People are very happy around you because you have reached that milestone. Sabi ko nga, kung meron kang hinihintay na good news or good result sa isang legal things o sa isang inaasikasong kontrata, negotiation o kung ano man yan, you will get the good outcome dito. You're gonna celebrate with family and friends. Congrats po. I don't know why, nakita ko may connection sa bahay, may connection sa utang or sa kasal or may connection sa mga inaasikasong business. So congrats po. It's really a celebration worthy of your time. Okay? Lahat ng pagod, nako, nalusaw. Lahat ng pinagdaanang masakit, nalusaw dahil sa magandang celebration na yan. Congrats po sa inyong lahat. The Four of Wands. The Knight of Wands. Yes, talaga namang sumugod ka, binigay mo ang lahat. You gave your passion, you gave your whole affection para ito yung mangyari. At ito ka, gaining that good reward. Nakita ko dito itong good news na to ang magpo-propel sa'yo for greater heights. You are set off na, Aquarius. Kung ito man ay bagong trabaho, or good news sa pamilya, or talagang yung legal things, no, talaga namang umariba para sa'yo, you are now ready for more challenge and ready ka nang pasukin yung next level after reaching this milestone. So congrats. Napaka-exciting new journey ito para sa'yo. So Aquarius, ito po ang inyong February pera and career. Saan po kayo nakaresonate? Comment down below. Babasahin ko po yan. Thank you Holy Spirit, Spirit Guides for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aquarius today. Happy birthday po ha sa mga nag-celebrate up to now. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.